Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Duterte pa rin. Pahayag ito ni Mayor Baste Duterte tungkol sa kalagayan ni Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Medyo nakakabahala, nakakalungkot itong ganitong balita. Kaya tuloy lang po natin ang pagdarasal sa ating minamahal na Tatay Digong. Ito. Mahina na po ang kalagayan ng aking ama. Sana maabutan pa namin siya ngayong Pasko. Lungkot naman. Sino bang nandun sa Netherlands ngayon na nakatoka sa family nila na bisita? Alam ko si BP Sara nandun siya. I don't know kung nakabalik na siya. So, maganda yung ginagawa ng pamilya. Every week o every day o basta mayroong hindi nawawalan ng member ng family na nandun nakatuka para hanggat payagan ng ICC kung pwede araw-araw na may dalaw si Tatay Digong. So I don't know kung kailan ang schedule ni Mayor Basti na pupunta doon. Kaya ito nga siguro nabalitaan niya kina BP Sara yung although hindi masyadong nilalabas yung kalagayan ni Tatay Digong, but silang pamilya nagtatawagan. Baka nalaman ni Mayor Baste na mahina ang kalagayan ni Tatay Digong. Kaya sabi niya, mahina na po ang kalagayan ng aking ama. Kasi naman 80 years old, kahit hindi ka nakakulong kung 80 ng iyong edad, ay talagang manghina. Ako ngayon 66 pala akong edad. Nagtataka, ang hirap ito, nakaupo ako pagtatayo na ako, ang hirap kong tumayo, kailangan kong hahawak para lang makatayo ako. Sabi ko, hindi naman ako ganito noon. Iba talaga ang epekto ng edad. Noong una basketball, jogging, lahat gagawin ko. Ngayon hindi na ako pwedeng mag-basketball. When was sila? Last year ata sinubukan kong nag-basketball. Reklamo ang katawan, napakasakit ang katawan after ng strenuous physical activity. Kaya ang ginagawa ko ngayon, lakad na lang. Lakad. Kaya meron akong smartwatch, okay lang nami-measure yung number of steps ko per day para mini-maintain. Ilan na ba ko ngayon? Mababa pa lang, 6,409 pa lang aking steps. 10,000 ang target. So 80 years old, hindi ko ma-imagine yung hirap na dinadaanan ng ating Tatay Digong. Kaya itong ginawa ng Marcos administration na ito na pinakulong, kinidnap, pinakulong nilang ating Tatay Digong, hindi ko makakalimutan. The worst. Walang utang na loob. Duterte family ang tumulong sa kanila para manalo, makabalik sa Malacanang. Duterte ang nagpalibing sa kanilang tatay. Ito pa ang isinukli. But anyway, sabi nga ni Tatay Digong is tinanggap niya ng kapalaran niya. But there will always be a day of reckoning. Ang gaba dili magsaba. Tingnan nyo. Ang unang nakikita na ng gaba ngayon yung mga ICC judges. Ilan yung siyam na ICC judges inisyuhan ng warrant of arrest ng isang Russian court. Wanted na sila ngayon. Baka anytime dadamputin sila ng mga Russian operatives, sila naman ang makulong sa Russia. Sabay na Russia and America ang gumagalaw para parusahan itong mga ICC judges. Mga credit cards nila, bank accounts, frozen na lahat, hindi na sila makagalaw, wala nang panggasto siguro. Kaya nagrereklamo na, umaaray na sila. Kaya tama yung sabi ni Senator Padilla, Diyos na ang gumagalaw para maipaghiganti ang ating Tatay Digong, yung natanggap niyang injustice. So yun, ICC judges, gagabaan na. Dito sa Pilipinas, yung mga nag-group effort, yung mga gumawa ng hindi maganda sa ating tatay. Siguro ngayon,
Hindi pa masyadong nagmamanifest. But hintayin natin. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Sa kanyang paghiganti. Kaya kapit lang tayo, tiis lang tayo. Magkaisa tayo pagdarasal para sa kalagayan ng ating minamahal na Tatay Digong. Everyday sa akin. Walang paltos. Kasama siya sa... Hindi ko close si Tatay Digong ha. Hindi ko pa siya na-meet. So ever, kahit anong member ng Duterte family, hindi ko pa na-meet. Kaya lang, ramdam ko yung good governance nila, ramdam ko yung magandang ginawa nila sa Davao, si Tatay Digong sa buong Pilipinas. Ramdam ko yung pagmamahal niya sa taong bayan. Kaya ito ako ngayon. Organic. Hindi na kailangang bayaran. Noon, may lumabas na listahan. Kasama ako, destabilizer daw ako. Ano pa yun? Binabayaran, ang financier daw namin, si BP Sara. Sino pa? Si Chavit Singson. No way. Voluntaryo itong ginagawa kong pagpapahayag ng suporta sa mga Duterte. Lalo na sa ating Tatay Digong. Dalangin ko na may lakas ng katawan pa siya, physical, mental, psychological, emotional, and spiritual. Dalangin ko, positive thinking lang, makakauwi ng buhay ang Tatay Digong by 2028. Masaksihan niya ang pag-upo ng isa na namang Duterte sa Malacanang. The woman to beat, sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, is BP Sara. Walang makakatalo. Kaya pati si retired Associate Justice Noel Tiham ng Supreme Court, maraming takot kay BP Sara ang magpresidente. Kasi once nga nagpresidente siya, wala siyang sasantuhin. Itong mga nakaupo ngayon na puno ng incompetence, puno ng corruption, sobrang impunity, yung walang takot na ba na gumawa ng masama pag nakaupo si BP Sara, tapos ang maliligayang araw nila. Kaya sana lalakas pa ang loob ni Tatay Digong. Panalangin natin, huwag siyang patatalo, fighting spirit lang. Hintayin niya hanggang 2028 makaupo ang kanyang unika iha. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Gabok na gid kayo ang trapal. Hindi kadakuan sa mga karon naman nagid sa pag-atop maayo nagid nga tan-awon ang balay ni Kuya. Salamat yun kay nilis na gid akong atop tungod sa hinabang. Oo. Kay ug walay hinabang, di milis na akong atop. Salamat kayo sa Ginoo nga ihatagan ko niyo ang hinabang, nga panalangin.
Mm. Salamat kayo. Sure. Sa nagtabang sa sin, sponsor, Mm. salamat kayo. Oh, salamat kayo po diya.